Hello, kamusta tayong lahat? I worship the Almighty Father. I glorify His name. For He is loving, He is faithful, and every day He is giving us blessings upon blessings upon blessings. Hindi natin mabilang sa kamay natin ang mga blessings ni Almighty Father every day. I-try nyo bilangin. Ano ba yung mga blessings ni Almighty Father? First and foremost, nagising tayo. And then, ano pa? Yung may hininga tayo, oxygen. At kumakain tayo. Nakakahiga tayo. Nakakatulog tayo. May kuryente. At ano pa pa? Marami, di ba? O yung may mga dyan, nagta-travel or may sasakyan, nakakapunta kayo sa kung saan-saan. Yung iba naman nagko-commute, iniingatan ni Almighty Father. Pupunta sa trabaho, blessing din yun ni Almighty Father. Yung family nyo, blessing din ni Almighty Father yun. Yung protection niya sa atin, blessing din. So, ang dami, di ba? So, lagi nating titignan yung blessings ni Almighty Father para hindi natin makita yung mga bagay na kulang sa atin. Kasi, hindi tayo makontento, hindi na overlook natin yung mga blessings ng Almighty Father. Kaya yung mga bagay na nasa harap natin, hindi natin makita. Dahil naghahangad tayo, wala tayong contentment. At dahil sa walang contentment ang tao, nagkakasala ngayon. Kaya dapat lagi natin makita yung blessing ng Almighty Father sa atin. Kaya magpasalamat tayo sa Kanya lagi. Sa tatay natin, lagi na tayong iniingatan, binabantayan. And I praise Jesus Christ kasi napagbagian niya ang mundo na to. Hindi siya nagkasala kahit isa. Pati ang kamatayan napagbagian ni Jesus Christ. At kung napagbagian ni Jesus Christ, ang death, mapagwawagian din natin. Baka sabihin niyo, bakit kung napagbagyan, bakit may mga namamatay na mga kamag-anak? Yun ang first death. At yung first death na yun, if you have faith, the Almighty Father and Jesus Christ, buhay sila, kasama sila ni Almighty Father and Jesus Christ in heaven. Ngayon, kung yung mga kamag-anak ninyo, hindi rin naman kay Almighty Father, kay Jesus Christ, na nawala yung sila dito sa mundo. Ngayon, sila naman may pupunta sa impyerno. Yun naman ang second death. No? Maliwanag sa atin yan, di ba? Naliwanagan ba kayo nun? Kaya, si Jesus Christ, firstborn among the dead, kasi He died and rose again. Nabuhay siya dito, no? At dahil nabuhay siya, napagwagian niya ang kamatayan. Kaya tayo, hindi na rin tayo matatakot dahil yung example natin, si Jesus Christ. Romans chapter 6, verse 5 to 10. For if we have been united together in the likeness of His death, certainly we also shall be in the likeness of His resurrection. Naintindihan nyo? Kung kaisa tayo sa kung paano namatay si Jesus Christ, magiging kaisa rin niya tayo sa kanyang nung siya ay na-resurrect. Kaya tayo mag-resurrect din tayo, mabubuhay din tayo, magiging kasama tayo ni Almighty Father at ni Jesus Christ in heaven. At isa tayo sa magiging tagapagmana, inheritance natin si Almighty Father at si Jesus Christ. Verse 6, knowing this that our old man was crucified with Him, tayo, yung dati nating pagkatao, naipako na kasama ni Jesus Christ, yung kasamaan natin, naipako na kasama ni Jesus Christ, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Hindi tayo alipin ng mga kasalanan. May pag-asa tayo. May future tayo with Jesus Christ. Dahil siya nabuhay. Nung napako siya sa cross.
At kasamang napako sa cross ni Jesus Christ yung mga kasalanan natin, mga imperfections natin. For he who has died has been freed from sin. Now, if we died with Christ, we believe that we shall also live with him, knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more. Hindi na mamamatay si Jesus Christ. Dahil namatay na siya at nabuhay magmuli. Hindi na, wala nang power sa kanya. Death no longer has dominion over him. At kung ang death ay wala nang dominion kay Jesus Christ, follower tayo ni Jesus Christ, wala na rin dominion sa atin ang death. For the death that he died to sin once for all, but the life that he lives to God. Likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. So tayo, dead to sin na tayo. Hindi na tayo dapat mamuhay pa sa kasalanan. At buhay tayo kasama ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ. Kaya wala na tayong takot. Hindi na tayo nakatali sa kasalanan. Pinalaya tayo ni Jesus Christ by giving His life. The perfect sacrifice, Jesus Christ, the Lamb of God, who takes away the sins of this world. Kaya lagi tayo magpapasalamat kay Jesus Christ. Tapos ito yung death ni Jesus Christ and He resurrected ay binanggit sa Old Testament, no? Si Jesus Christ, yung Emmanuel, God with us, kasama ng mga apostles. Si Jesus Christ, hindi nila alam, God, si Jesus Christ. Last time we read Jeremiah chapter 13. So ito yung mga bagay na pinagyayabang natin sa mundo. May mga bagay na pinagyayabang natin sa mundo, walang kwenta. So, ano ang may profitable na ipagyabang natin? Ang ipagyayabang natin si Almighty Father. May profit doon. Yun ang ating inheritance, yung tatay natin. Yung mga bagay na nakukuha natin dito sa mundo, mga accolades, achievements, baliwala yun. Hindi yun tatagal. Lumilipas yun, nabubulok. Yung mga pinagyayabang na karangyaan, nawawala yun. Kaya wala tayong dapat may pagmalaki. Ang ipagmamalaki natin, si Almighty Father, si Jesus Christ. At yung mga tao dito binanggit, lasing, no? Lasing sa power, lasing sa wealth, lasing sa fame. At may kaparusahan yon. Inalaw ni Almighty Father yun dahil matitigas ang ulo ng mga tao. At si Jeremiah, naramdaman niya yung pain. Naghahalo yung pain na nararamdaman ni Jeremiah. Yung pain ni Almighty Father, nararamdaman ni Jeremiah, and also the pain of the people. Dahil tao si Jeremiah, na nakakasalamuha niya yung tao. So, nagkakaroon siya ng yung heart niya. Nag-i-struggle. Kaya, i-broadcast natin sa mga tao, sabihin natin sa mga tao na dapat tayong maging humble ourselves before our Father. Acknowledge our weaknesses, acknowledge our sins. Acknowledge that we are nothing
Without our Father, without Jesus Christ, we are nothing. We cannot do anything. At pag ang tao hindi nila in-acknowledge ang kanilang mga kamalian, kasalanan, ang weaknesses, and mga bagay na naghihinder sa kanila na makalapit kay Almighty Father, magagalit si Almighty Father. He is slow to anger, and yet He is for justice and for truth and for righteousness. At manggagaling sa heaven yung tragedy, calamity, ibubuhos sa mundo. Yung mga tao na sanay na gumawa ng kasalanan, hindi na maitanggal sa kanila yung paggawa ng kasalanan. Kaya ang gagawin ng Almighty Father, they will be scattered like stubble. Para mga basura. Ihahangin, no? Hahanginin. At yung mga basura, di ba? Anong ginagawa natin sa mga basura? Iniipon at itinatapon, sometimes sinusunog. Kita ni Almighty Father yung mga kasalanan natin. Kailan tayo magbabago? Kailan natin susundin ang boses ng tatay natin? Yung iba nagpapanggap. Maraming mapagpanggap na tao. Pero alam ni Almighty Father ang puso ng bawat isa kung nagpapanggap o hindi. So dito na tayo sa Jeremiah chapter 14. The word of the Lord that came to Jeremiah concerning the droughts. So magkakaroon ng drought, no? Kinausap ni Almighty Father si Jeremiah. Ibang time naman ito. Drought naman ang mangyayari. So alam natin na pag may drought, magkakaroon syempre ng famine. Importante ang tubig. Kaya pag wala tayong tubig, uuhaw, gutom, pati yung mga plants and animals, aalis yung mga animals, tapos yung mga plants, paano sila tutubo? Paano sila magkakaroon ng magandang fruits or ani kung walang tubig? Kaya nga dito, may famine. Nabasahin natin the word of the Lord that came to Jeremiah concerning the droughts. Judah mourns and her gates languish. They mourn for the land and the cry of Jerusalem has gone up. Yung mga tao nagiiyakan at yung mundo, yung nation, nagluluksa sila kasi yung iyak ng mga tao narinig ni Almighty Father. Verse 3, their nobles have sent their lads for water. They went to the cisterns and found no water. They returned with their vessels empty. They were ashamed and confounded and covered their heads. So yung mga noble people, pag sinabing noble or nobility, usually sila yung mga government leaders, no? Or mga nakakataas sa society. Inutusan nila yung kanilang mga servants to fetch water sa mga cistern. Yung cistern, pag may umulan, dun dumadaan yung tubig. Dun naiipon sa cistern. Pero, nung pagpunta nila sa cistern, wala silang nakitang water. Dahil walang ulan. Natuyo din yung cistern. They returned with their vessels empty. Kaya yung mga lalagyan nila, empty din. Walang makuhang tubig. Kahit rainwater. They were ashamed and confounded. So, napahiya yung mga lads, yung mga servants,
sa kanilang mga master dahil wala silang makuhang water. Wala silang masabi. Verse 4. Because the ground is parched, for there was no rain in the land, the plowmen were ashamed, they covered their heads. Dahil sa walang ulan, pati yung ground dry. Nagbitak-bitak na yung land, no? Yung ground pag nagtatanim, bitak-bitak na dahil nga sobrang dry. Hindi makakapagtanim. At kung hindi makakapagtanim, anong mangyayari? Drought. At sila ay nahihiya. Wala sila may provide na pagkain sa mga tao. Verse 5, yes, the deer also gave birth in the field, but left because there was no grass. Oo, sabi, yung deer or usa, nanganak siya sa field, sa parang, but iniwan niya yung kanyang anak kasi walang grass. Dahil pag dala niya yung anak niya, magugutom din yun, mamamatay din yun. Kaya pati yung mga animals, patay. Yung mga animals na buhay, lumilipat sa ibang lugar. Na kung saan may tubig na maiinom. Verse 6, and the wild donkeys stood in the desolate heights. Tapos yung mga wild donkeys naman, nakatayo lang sa mga barren lands. They sniffed at the wind like jackals. Hinihinga na lang nila yung inamoy-amoy na lang nila yung hangin. Nakatunganga na lang din yung mga wild donkeys. Nangihina na, malnourished na yung mga animals. Their eyes failed because there was no grass. Nangihina na, no? Sa gutom. Walang grass, walang tubig. Famine. Drought. Verse 7. O Lord, though our iniquities testify against us, do it for your name's sake. For our backslidings are many, we have sinned against you. Nagumpisang magsisi ang mga tao. Ina-admit nila yung kanilang mga pagkakamali. For our backslidings are many. Yung backslidings, naging maayos ka na tao, nakilala mo si Almighty Father. Pero dahil sa kasalanan, nagustuhan mo yung kasalanan, bumalik ka sa dati mong gawi ng kasalanan. Yun ang backsliding, reverting back to your old sinful ways. Kilala na si Almighty Father, pero bumalik sa dating kasalanan. Dati kang naglalasing. Nakilala mo si Almighty Father, hindi ka na naglasing. Pero dumating ang oras, gusto mo na ulit maglasing. That's backsliding. Kaya sabi ko ng mga tao, we have sinned against you. O hope of Israel, verse 8, his Savior in time of trouble, why should you be like a stranger in the land and like a traveler who turns aside to tarry for a night? Parang hindi mo kami kilala, Almighty Father. Di ba ikaw ang aming Savior? Iniwan mo kami like a traveler who turns aside to tarry for a night. Verse 9, why should you be like a man astonished, like a mighty one who cannot save? Yet you, O Lord, are in our midst, and we are called by your name. Do not leave us. Huwag mo kaming iwan, dahil kami ay, ang tawag sa amin ay ang iyong pangalan. Dala-dala namin ang iyong pangalan, Almighty Father. Nagmamakaawa ang mga tao. So kung yung mga nobility, hindi sila makakuha ng tubig, kulang ang pagkain, mas lalo na yung mga nasa mababang estado sa lipunan. Verse 10, thus says the Lord to his people, thus they have loved to wander. Mahilig silang
mag-wander, gumawa ng mga bagay ng gusto nilang gawin. Nagkakanya-kanya sila, sabi ni Almighty Father. They have not restrained their feet. Hindi nila kinokontrol ang kanilang mga sarili. Alam na nila kung ano ang ayaw ko at ang gusto ko, pero hindi nila kinokontrol. Hinahayaan nila ang sarili nilang gumawa ng kamalian, sabi ni Almighty Father. Therefore, the Lord does not accept them. He will remember their iniquity now and punish their sins. Pag nagkakaroon tayo ng drought, nagkakaroon ng up to now, no? Nagkakaroon tayo ng inflation, flood, calamity na experience natin in any parts of the world. God allows it for us to call unto Him, for us not to be prideful dahil nakakalimutan natin yung tatay natin. Nagpapaalala si Almighty Father sa atin. And last time, no, yung 3 years ago, pinapaalala ni Almighty Father na siya ang powerful. Hindi niya na, hindi niya naisip yon, na inalaw ni Almighty Father. Although may mga tao behind the scene, wicked people who controlled it, si Almighty Father, He allowed it to happen. Why? Because of the sins of the people. Pasama ng pasama ang mga tao. Selfishness, greediness. And after, nung nangyari, ng 3 years ago na government nag-shutdown, mas lumala ngayon ang society. Hindi natuto ang tao. Hindi niyo ba nakikitang mas lumala? Kaya nagkakaroon lalo ng mga kahit bata pa nagnanakaw na dahil gutom. Yung mga tao depend on drugs na because of there's something in their hearts that's missing. Hindi nila makita. Hindi nila maintindihan kung anong kulang sa kanila. Ang dami nilang sinisisi sa tao, sa mundo. Hindi nila alam na ang gagawin nila ay acknowledge their own sins and then call on to God, pero ayaw nila. Kaya ang dami ngayon all over the world ang dependent sa mga recreational drugs. Sinisira nila yung katawan nila. At dahil sa sinisira nila yung katawan nila, pati ang mundo nasisira. Nagkakandahawa-hawa ang tao sa kasalanan. Verse 11, Then the Lord said to me, Do not pray for these people, for their good. Huwag mong ipagpe-pray ang mga taong ito para na rin sa kanilang kabutihan. Sabi ni Almighty Father kay Jeremiah, huwag mo silang ipagpe-pray. Para sa kanilang kabutihan na rin yung ginagawa ko. Sabi ni Almighty Father. Para matuto sila. Yun ang ibig sabihin ni Almighty Father. Kaya tayo, para matuto tayo. Kaya tina-experience yung mga pains and sufferings. Sabay-sabay tayo naka-experience na, di ba? 3 years ago. Naging, ano ang mundo? Naging pantay-pantay ang tao ng time na yon, 3 years ago. Ipinakita ni Almighty Father ang kanyang power. At hindi doon magtatapos yon. Dahil patuloy ang tao sa kanilang mga kasalanan, hindi natuto. Verse 12, When they fast, I will not hear their cry. And when they offer burnt offering, grain offering, I will not accept them. But I will consume them by the sword, by the famine, and by the pestilence. Kung magpa-fast sila, no, hindi pagkain at magpe-pray sila, hindi ako makikinig sa kanilang mga iyak. At kung mag-offer man sila ng burnt offering, yung burnt offering is a worship offering yun eh.
At saka yung grain offering, kaya ka nag-offer nun, it's like, tithes and offering, no? Hindi ko tatanggapin, sabi ni Almighty Father. So, yung mga tumatanggap sa inyo ng tithes, sino lang nakakatanggap? Yung mga preacher. Yung mga preacher at pastor lang nakikinabang. Pero, hindi tinatanggap ni Almighty Father. Ang tumatanggap, yung mga preachers, mga pastors, mga religious leaders, tinatanggap nila. Pero si Almighty Father, hindi niya tinatanggap. I will not accept them. Bakit? Hindi nagbabago ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Kahit magbigay ka ng tithes and offering, kung hindi ka nagbabago, iba ang priority mo kaysa compared sa imbis na si Almighty Father ang priority mo. Ang priority mo ay ang mundo na to. Kahit magbigay ka pa ng billion na tithes and offering, hindi tatanggapin ni Almighty Father dahil hindi si Almighty Father para sa mga material things. Kanya lahat ang bagay sa mundo na to. Yun ay isip. So, sino lang nagpapakasasa sa mga binibigay ninyo? Yung mga leaders ninyo. Tanggap nila kahit na kung ano-ano ang ginagawa ni tanggap yan. Maganda pa nga pakikitungo sa inyo, di ba? Kasi laki na bibigyan yung pera. Pero yung banggitin yung tungkol sa kasalanan ninyo, hindi sila magsasalita nun. Kasi baka hindi na kayo magbigay eh. Pero si Almighty Father, hindi niya tanggap yung mga binibigay ninyo. Pero tatanungin ninyo, bakit naman sila nagiging yumayaman? Kung nagbibigay kasi sila ng tithes, ba't sila yumayaman? Andun yung sagot, di ba? Sa Jeremiah chapter 12, hinaayaan na ni Almighty Father malulong or malasing. Jeremiah chapter 13, malasing ang mga tao sa kanilang mga kalokohan. Kaya kahit pagbigay kayo ng tithes and offering, hindi tatanggapin ni Almighty Father yan. At yumayaman kayo, hinahayaan kayo ni Almighty Father na malasing sa inyong gustong mangyari sa buhay ninyo. Ibinigay na kayo ni Almighty Father sa enemy. Sino yung enemy? Kaya nga nung nanood ako ng isang near-death experience, so nagtataka yung isang pastor, bakit siya nagkaroon siyang near-death experience, pero pastor siya, dun siya nakapunta sa hell, sa impyerno. Nakita niya, pastor siya. Up to now, hindi niya alam kung bakit siya napunta doon. Nakakatakot. Hindi niya alam. Sabi niya, pastor ako pero nakapunta ako sa hell. Near-death experience niya yon. Hindi ko alam kung ngayon alam na niya kung bakit siya napunta doon. Sana naging aware na siya kung bakit siya nakapunta. Kasi kahit na religious leader ka, kung hindi tama yung ginagawa mo, ipapakita sa'yo ng Almighty Father. Buti na lang, nabuhay siya. Binuhay siya ni Almighty Father. Binigyan pa siya ng isang chance. Hindi ko alam kung na-discover na niya or kinausap na siya ni Almighty Father kung bakit siya doon sa impyerno napunta na near-death experience niya. Kaya hindi dahil sa ikaw ay religious leader, hindi ka makakapunta sa impyerno. Meron. Nakalagay, di ba? Nabasa natin. Balikan ninyo. Paparusahan ni Almighty Father. But I will consume them by the sword, by the famine, and by the pestilence. Mga peste sa buhay. Pestilence eh. Ano may mga pestilence? Yung mga plague, no? Pandemic, pestilence yun. Epidemic, pestilence yun. Diseases, outbreak. Yung nagsabi ng, yung nagkaroon tayo ng 3 years ago, di ba? Man-made pestilence allowed by the Almighty Father. Hindi mangyayari ang mga bagay kung hindi inalaw ni Almighty Father. And it is for us to change our ways, to call unto Him.
And we must be thankful for it para mabuksan ang isip natin. Kaya nga sabi ni Almighty Father, do not pray for these people for their good. Sabi sa verse 11. Verse 13, then I said, Lord God, behold, the prophets say to them, you shall not see the sword, nor shall you have famine, but I will give you assured peace in this place. Sabi ni Jeremiah, but Lord, sabi ng mga prophets, hindi raw kami makakakita ng sword. You shall not see the sword, nor shall you have famine. Hindi raw magkakaroon tagutom, but I will give you assured peace in this place. Yun ang sabi ng mga prophets. Sabi ni Jeremiah kay Almighty Father. Ano ba yung sword? Yung sword symbolizes word of the Lord and its death. Parang death sentence, no? Famine, gutom yun. Slow, bagal ang process. Bago ka mamatay, gutom ka muna. Yun ang famine, no? Yung pestilence naman, lahat kayo, meron kayong mga kumakalat na mga peste. Kumakalat na galis, kate, sakit, kumakalat na mga insekto, yon, pestilence. Mga langaw, ang dami, yon, pestilence yon. Yung mga pasakit, no? Ngayon, sabi ni Jeremiah, sabi ng mga prophets, hindi raw makakakita ng sword. Magiging peaceful ang lugar, walang kagutuman. Yun ang sabi ng mga prophets. Sabi ni Jeremiah kay Almighty Father, and the Lord said to me, sabi kay Jeremiah ni Almighty Father, the prophets prophesy lies in my name. Ginagamit ang pangalan ko. Sinungaling sila, sabi ni Almighty Father. Kaya yung mga prophets dyan na nagsasabi na magkakaroon ng peace sa mundo na to, no, there will be no peace in this world unless si Almighty Father, ang government niya, ang mai-establish in this world. Because si Almighty Father, He is righteous. Ang mga tao hindi righteous, lahat selfish. Kahit sino ang maupo. Hindi napansin. Kahit sino ang maupo, away-away pa sila, siraan sila ng siraan. O bakit ka naninira ng tao kung maayos kang tao? Ba't mo sisiraan yung isang tao? It is because pare-parehong makasalanan, pare-parehong greedy, pare-parehong gusto ng power, wealth, and fame. Minabago ba sa society? Kahit sino ang maupo, walang nababago. Laging palala. Wala. May mahirap pa din. Wala pa rin nakukuhang justice ang mga tao. Dahil hindi si Almighty Father ang namumuno. At darating ang panahon, i-establish ni Almighty Father ang kingdom ni Jesus Christ. At yon ang magkakaroon ng true peace pag si Jesus Christ na. Pero pag ang tao ang namumuno, hindi magkakaroon. At dito pa lang, no? Yung mga prophets, mga sinungaling, they prophesy lies in my name. Ginagamit nilang pangalan ni Almighty Father. I have not sent them, commanded them, nor spoken to them. Ang sakit nung i-deny ka ni Almighty Father, hindi ko sila pinadala, hindi ko sila inutusan, at hindi ko sila nakakausap. Sabi ni Almighty Father dun sa mga false prophets. They prophesy to you a false vision. Mali ang kanilang sinasabi sa inyo. Kasinungalingan. Divination, a worthless thing, and the deceit of their heart. Walang kwenta, unprofitable, useless ang kanilang mga pinagsasabi. Kasinungalingan ng kanilang mga puso. Bakit nagsisinungaling ang mga prophets na magkakaroon ng peace, magkakaroon ka ng ganyan, lalago ang mundo? Bakit? May makukuha kasi silang pera, babayaran mo kasi sila eh. Kaya ang gusto nila, yung gustong marinig ng mga tao. Kung gustong marinig ng mga tao, ituwan-tuwa yung mga tao, magkakaroon ng peace, yes. O ito pera, o donation, o yun.
Selfishness. Sinungaling tong mga prophets na to. Sabi ni Almighty Father. Dahil may kapalit eh. Yung totoong prophet ni Almighty Father, hindi humingi ng kapalit. Dahil takot kay Almighty Father. Kilala si Almighty Father. Wala akong makitang prophet ngayon na totoo kay Almighty Father. At may mga nagpa-prophesy only for their own good. Not for the good of the people. Not for the good of the name of the Almighty Father. But for their own selfish gains. Verse 15. Therefore, thus says the Lord, concerning the prophets who prophesy in my name, whom I did not send, and who say sword and famine shall not be in this land, by sword and famine those prophets shall be consumed. Parurusahan ni Almighty Father ang nagpa-prophesy na mali, sinungaling. Ano ang sinasabi nila? Walang sword at walang famine sa mundo or sa lupa. Yun ang sinasabi nila. Hindi magkakaroon ng hindi mamamatay ang mga tao, hindi magkaka-famine. Ano sabi ni Almighty Father? Dahil sa kanilang mga kasinungalingan, sila ay mamamatay sa sword and famine. Ang famine, it is also spiritual famine. No? Maraming mga symbolic famines, spiritual famine. Yung sword, alam naman natin, word of God, salita, or anything na mamamatay sila. Not just by the sword, sometimes it's abruptly. No? Abruptly, mamamatay sila. Abruptly. Nang walang dahilan, abruptly. Bigla na lang. It's the will of the Almighty Father. Kaya, wag magsisinungaling. Ang dami. Especially yung nakikita ko na nasa ano sila. South Africa. Madami doon. Ba't ganon? Dito din sa Pilipinas, meron din. Hindi alam ang pinagsasabi. Hindi na ayon kay Almighty Father yung mga prophecy niya, sinasabi niya. Nagtuturo sa mga tao nang hindi naka-base sa Bible. Gusto niya ng validation ng mga tao, gusto niya sumikat, kaya lahat ng mga tanong sa kanya is safe ang sagot niya. Safe ang sagot niya kasi gusto niya ma-validate ng mga tao. Ayaw ni Almighty Father. Sabihin na patag totoo, may masaktan na ang masaktan kaysa si Almighty Father ang masaktan. Duwag ang mga tao na yung coward. Yung gusto ng validation ng tao, cowardice. At hindi sila makakapasok sa langit dahil sila ay mga duwag. Verse 16. And the people to whom they prophesy shall be cast out in the streets of Jerusalem because of the famine and the sword. Pati na rin yung mga tao na nakikinig sa kanila. No? They will be cast out in the streets of Jerusalem because of the famine and the sword. Nasisira ang buhay nila. They will have no one to bury them, nor their wives, their sons, nor their daughters, for I will pour their wickedness on them. Buong pamilya. Sama-sama, walang maglilibing dahil buong pamilya. Nakikinig sa prophesy ng mali. Accursed. These people are accursed because of the wrath of the Almighty Father. So verse 17, therefore you shall say this word to them, let my eyes flow with tears night and day, and let them not cease, for the virgin daughter of my people has been broken with a mighty stroke and with a severe blow. Dahil sa parusa ni Almighty Father.
sabihin mo sa kanila, sabi ni Almighty Father kay Jeremiah, let my eyes flow with tears night and day, and let them not cease. Iiyak mo yung mga tao dahil sila ay mapaparusahan dahil sa kanilang mga ginagawang kamalian. Verse 18, if I go out to the field, then behold, those slain with a sword. And if I enter the city, then behold, those sick with famine. Yes, both prophet and the priest go about in a land they do not know. Naintindihan niyo? Kung if I go out to the field, paglabas ko sa field, sa parang, or sa open space, behold, marami dong mga taong namatay. At pag pasok mo naman na city, behold, meron namang sick naman dahil walang pagkain, nangihina. Yes, both prophets and priests, prophet and religious leaders, hindi lang priest, pati na rin pastors, preachers, go about in the land they do not know. Ano yung go about in the land they do not know? The land, it's Hades. Hindi nila alam ang lugar na yon, Hades or Sheol. Mapupunta sa impyerno. Both prophet and the priest. Kaya nga, yung sinasabi ko sa niya, nagkaroon ng near-death experience sa isang pastor. Doon siya nagkaroon ng near-death experience. Napunta siya sa impyerno. Buti na buhay siya. Kinuha siya ni Almighty Father. He was given a chance to live again in this world. To make his wrong right. Para maitama niya yung mga mali na ginawa niya. Pero hindi ko alam, no? Hindi ko na tinapos kasi dahil pastor na punta sa impyerno. Parang may mali siyang ginawa. Hindi niya naiintindihan. Kaya hindi ko na tinapos, hindi na naiintindihan niyo kung bakit siya napunta ng impyerno. Pinakita sa kanya ni Almighty Father. Kaya hindi lahat na nagsasabi na ito isang pastor, isang priest, isang religious leader to na mapagkakatiwalaan, nakagawa ng napakadaming libro to, ang daming mga followers, ang laki ng congregation niya. Hindi mo masusure na nasa langit siya. Dahil si Almighty Father alam ang puso ng bawat isa sa atin. Wala nakatago kay Almighty Father. Verse 19, have you utterly rejected Judah? Has your soul loathed Zion? Why have you stricken us so that there is no healing for us? Nagmamakaawa yung mga tao. Nireject mo na ba kami? Bakit galit ka sa amin? Bakit kami naparusahan ng gito na wala ng kagalingan? Sabi ng mga tao, we looked for peace, but there was no good. And for the time of healing, and there was trouble. Nung kailangan gagaling kami, pero problema pa rin ang na-experience namin. Gusto namin ng kapayapaan. Pero hindi maganda ang kinahinatnan. Galit ka ba sa amin? Have you utterly rejected Judah? Iniwan mo na ba kami? Verse 20, we acknowledge, O Lord, our wickedness. Inaamin namin, Lord, yung aming mga kamalian. Yung aming mga katumihan. And the iniquity of our fathers. Pati na rin yung kasalanan ng aming mga ninuno or ancestors. Damay-damay. For we have sinned against you. Inamin nila yung kasalanan. Ganun dapat tayo. Lagi natin aminin yung kasalanan natin. Gusto ni Almighty Father yun. Ina-acknowledge natin yung kasalanan natin. Do not abhor us for your name's sake. Wag niyo kaming kainisan, Almighty Father. Do not disgrace the throne of your glory. Wag mong dungisan, Almighty Father, yung throne ng iyong gloriousness. At alalahanin mo, Almighty Father, huwag niyo pong hayaang masira ang
commitment nyo sa amin. Committed kayo sa amin, sabi ng mga tao. Yung promise mo, Almighty Father, sa amin. Do not break your promise with us. Do not break your covenant with us. Do not abhor us for your name's sake. Do not disgrace the throne of your glory. Remember, do not break your covenant with us. Akala niya noon to? Correct pa rin to. Ngayon to. Applicable to ngayon. Kaya nandito sa Bible. Dahil itong Bible buhay ito, kinakausap tayong lahat. Verse 22. Are there any among the idols of the nations that can cause rain? Meron bang mga statue sa buong nasyon, sa buong mundo, na magkakapag pa ulan sa mundo? Meron ba? Sabi dito sa Bible, are there any among the idols of the nations that can cause rain? Or can the heavens give showers? Are you not He, O Lord our God? Ikaw yung nandun sa heaven. Heaven is your throne. You can give showers. Ito ang ibig sabihin. Therefore, we will wait for you, since you have made all this. Ano yung ginawa ni Almighty Father? Yung famine, inalaw niya, yung drought, pestilence. And then, maghihintay ang mga tao na magkaroon ng shower, ng rain. Dahil, nawalan ng rain. Tayo, ngayon, nag-aantay tayo, no? Ng mga blessings every day. Binibigyan tayo ni Almighty Father ng blessings. At may mga tao na hindi sila nakakaranas ng blessings. Why? Hindi nila nakikita. Dahil bulag sila. Bulag sila spiritually. Lagi silang kulang. Lagi silang may reklamo sa buhay. Mahirap yung ganong taong kasama, no? Lagi may reklamo sa buhay. Hindi na sumaya. Ang hirap kasama nun. Imbis na pupurihin natin si Almighty Father, ang daming blessings, tapos biglang may taong darating, alam, problema ako. Ay, ano to? Ang hirap kasama, hindi nakikita yung blessings ni Almighty Father. Dahil ang tingin lang nila, puro mga problema sa mundo. Hindi nila nakikita yung mga magagandang bagay. Ngayon, dahil tayo, anak ni Almighty Father, makikita natin yung mga bagay na ibinigay sa atin ni Almighty Father. Kahit na maliit, malaki yun na nakakapag-contribute sa atin for our whole being. Sabihin niyo, luma na yung damit ko. Luma, at least may damit ka, may bago ka pang damit. Nandiyan pa, hanapin mo lang, marami kang damit. No? Example ko sarili, wala na akong damit Tingin ka lang dyan, hanap ka dyan, may damit ka dyan. Or wala kang kasama. Kasama mo si Almighty Father. Yun ang kasama mo. Mas higit pa sa kung sino man. Pag si Almighty ang kasama mo, protected ka. Tapos, dito kasi sa subdivision, no? Walang water, nasisira yung nagpo-provide ng water sa subdivision. May blessings pa rin. Nagdumarating yung mga truck ng tubig. Nagpo-provide si Almighty Father. Kaya relax lang tayo. Yung tatay natin, siya magpa-provide lahat. Relax lang. Sa sobrang stress ng mga tao, nagkakasakit na, binubuhat nila yung mga problema. Bakit natin bubuhatin ng problema? Ibigay natin kay Almighty Father. Tatay natin siya Ngayon, kung hindi mo ina-acknowledge si Almighty Father na tatay mo, talagang mabubuhat mo yung mga problema mo. Ngayon, if you surrender your life to the Almighty Father, to Jesus Christ, alam mo yung bagay na magiging masaya ka.
Dahil ang magpo-provide lahat si Almighty Father. Walang pinabayaan si Almighty Father ng mga anak niya. Meron ba? Si Job, inallow ni Almighty Father yon to experience pain, no? And suffering. Nalugmok si Job. Inallow ni Almighty Father yun. It is an example for us. Kahit na nalugmok siya, hindi siya nagkasala kay Almighty Father, hindi niya sinisisi Almighty Father. Ano ang ginawa niya? Inwardly, chinek niya yung sarili niya. Hindi niya sinisisi Almighty Father. Sarili niya yung nagmo-mourn siya sa sarili niya, na naghihingi siya ng tawad, kinakausap si Almighty Father, pero never siya na sinisi si Almighty Father. And so, ano nangyari ngayon kay Job? Mas dumami pa yung blessings na binigay ni Almighty Father sa kanya. After such time, no? Napatunayan ni Almighty Father. Dahil alam naman tagal yung Almighty Father na faithful si Job sa kanya, gusto lang i-test ng demonyo si Job. Kaya lagi tayo maging aware. Wag tayong bibitaw kay Almighty Father. Huwag tayong bibitaw kay Jesus Christ. Nasa sa kanila yung eternal life. Sila ang tunay na kayamanan. Huwag tayong bibitaw. Malakas man yung enticement ng mundo na to. Magpipray tayo kay Almighty Father. Check ka kay Jesus Christ. Yung dito sa mundo na to, it's temporary. Pero kay Almighty Father, permanent. Kay Jesus Christ, permanent. Meron pa mga tao na nagsasabi, buti ka pa, ganyan, buti ka pa. Ayoko ng mga tao ganun. Yung nagsasalita ng, buti ka pa, ganun. Ayoko ng mga tao ganun. Kasi, ba't hindi nila nakikita yung blessings na nakukuha nila? Ang nakikita ng blessings, yung ibang blessings na ibang tao, pero yung sa kanila mismo na blessings, hindi nila nakikita. Yung mga ganong klaseng tao, iwasan natin. Kasi, hindi nakakatulong. Yung pang trigger word ko yun, buti ka. Ay, ano to? Anong klaseng tao to? Yung trigger word ko yun. Kasi bakit? Ba't siya ganon? Hindi nakikita yung magagandang mga bagay sa buhay niya. Yung mga ganang tao, may inggit yon. Nakakaawa sila, pero for our own sanity, for our own peace of mind, no? Ipag-pray natin sila and rebuke them. Dahil yung mga ganang klaseng tao, iba yung nasa puso nila. Demonic possession. Yes, it is demonic possession. Hindi na nakikita yung blessings ni Almighty Father. Nakikita lang nila puro mga mali. Puro mga kaguluhan. Yun ang gusto nila. Yun ang gusto nilang mangyari sa buhay. Kasi iba yung kanilang nasa puso, kaguluhan. Ngayon tayo, as followers of Christ, lagi natin maisip yung mga blessings ng Almighty Father. At saka sana, no, pag nakakanood ako ng, alam nyo, pinapanood ko yung sarili ko sa, pag na-upload ko na, nakakatulog ako, hindi ko natatapos.
katulugan ko, nakakatulog din ba kayo? Sige, matulog lang kayo, ha? Maganda yan, nakakatulog kayo. Pero magbasa din kayo ng sariling Bible, ha? Every day, pray to the Almighty Father. Kahit makatulugan nyo na panonood sa akin, that's good, nakakatulog kayo. Ibig sabihin, napapacify yung mind nyo, no? At nagiging peaceful. It's because of pinag-uusapan natin si Almighty Father. Sa Kanya galing ang peace. Si Jesus Christ. Mahal tayo. Kaya matulog lang din kayo. Ako rin natutulog din ako. Hindi ko natatapos yung video na to. Sana, kailan ko kaya natatapos yung video ko nakakatulog. So everyday, be thankful. Everyday, be thankful. Worship our Father. Pagkagising sa umaga, thank you, Lord. No, iba pagising kasi sa umaga, trabaho na naman, napapagod na ako. Hindi ka natutuwa, may trabaho ka. Ba't ganon? Ako, Lunes na naman, ito na naman tayo. Ba't hindi ka natutuwa? Nagising ka? Makakaano ka ulit? Another day to live for our God? Hindi ba ganon? Be thankful always. Matutuwa si Almighty Father. Dapat lagi ating pasasayahin yung tatay natin. I-please natin siya. Si Jesus Christ. Ganun ang ginawa ni Jesus Christ kay Almighty Father. He pleased the Almighty Father by following Him. Following His orders, His directives. That's why the Almighty Father loves Jesus so much. Gagayahin natin si Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.